Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagulat na revelasyon ang lumabas ngayon ng araw tungkol sa umano'y pagtataksil sa likod ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte o mas kilala bilang Tatay Digong. Ayon sa lumabas na ulat, isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan na isangkot umano sa panliling lang at panloloko sa kanya habang ito'y nasa pwesto pa. Batay sa mga impormasyon mula sa isang papagkakatiwalaang source, may mga dokumentong lumabas na nagpapakita ng irregularidad sa ilang proyekto sa ilalim ng administrasyon na FPRRD. Ang mas nakakagulat, di umano'y may lagta sa mga kontrata ang isa sa mga matagal ng kasama ni Duterte na dati itinuring niyang kanang kamay sa pamahalaan. Sa kabila ng mga legasyong ito, nananatiling tahimik si dating Pangulong Duterte. Gayunpaman, may mga ulat na nagpapatunay na labis itong nasasaktan at nabigo sa pagtuklas ng katotohanan mula sa mismong taong inasahan niyang tutulong sa kanyang advokasya kontra katiwalian. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga ahensya ng gobyerno upang makumpirma ang lawak ng panloloko at kung sino pa ang mga posibleng sangkot. Umaasa ang taong bayan na mananaig ang katotohanan at mananagot ang sinumang nagtaksil kahit pa ito'y dating kaalyado ni Tatay Digong. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Paulit-ulit namin sinasabi na sana wag na ho tayo magdalawang isip na ihalal ang 10 Duterte senatorial candidates. Sa totoo lang 11 na ho yan eh. No, kasi ang nadagdag niya si Doc Mata at meron pang isa eh. Number 15 ba sa balota or number search ko nga muna. Number 15 sa balota. Sino si number 15 sa balota? Number 15 sa balota. Meron yan eh. Number 15 sa balota. Ay, 2025. 2025. Tama ba? For senator. Tingnan natin ha. Baka nagkakamali ako. Number 15. 15 meron yan eh. 15 ba or 11? Basta, nakikita ko yun. Abangan nyo na lang sa post natin sa YouTube, pero ipopromote din mo natin yun. Pero yun nga, no, alam nyo, kung mapapansin nyo, ang dami na hong pabalik-balik ng mga senador, pero ilan lang hong senador ang may nagawa talaga. Siyempre, nandyan Senator Robin, Senator Bato de la Rosa, lalong-lalo na si Senator Bongo, na ramdam nyo kung ano yung tulong na ibinibigay ng 3 senador na yan. So ito na yung pagkakataon para baguhin na ho natin yun. Nabudol na tayo, hindi tayo nakinig kay Pangulong Duterte, nagsisi tayo doon. Ito na yung pagkakataon para makabawi tayo sa kanya. Na sa panahon nga ito, Pangulo, sureball na po na hindi magbabago ang aming puso't isip na susundin ho kayo. Na iboto ang 10 Duterte dahil alam ho namin mas makakatulong ho yan sa bayan natin. Okay, tuloy. Of course, as a PDP Laban candidate, nandyan po tayo. Tayo po ay nanumpa, naniniwala sa prinsipyong sa mga adhikain at prinsipyo na kinatatayuan po ng PDP Laban. Sa pamumuno ngayon ay Vice President Inday Sara being the second highest elected official in the Philippines. At kami po ay patuloy na susuporta, no? Para po kay Inday Sara. Para sa Diyos at Yun, no? Grabe, palakpakan natin si Sergio, no? Oh, at meron pa tayo dito. Bali, yun nga, ulitin ko nga ho sa inyo na iyang nangyayari ho ngayon is lagi na lang ho mga wala. Minsan may mga may mga nakakausap ako, lalo na may mga senior citizen. Sasabihin nila sa akin, nakakabuisit na manood ng TV. Kasi sabi niya puro na lang Duterte. Hindi siya nabubuisit na mapanood ng mga Duterte. Nabubuisit sila kasi nga lahat na lang daw mapanood na balita. May kaysa daw pagbara ng lababo sa kapitbahay nila, Duterte daw ang sinisisi.
So sabi ko, kayo po nagpapaniwala ho kayo. Kung may prangkisa lang po ang SMNI, di sana doon ko kayo hihikayatin na manood. Pero meron naman, cable. Nakalimutan ko lang kung ano yung mga channel doon sa cable ng SMNI. No? At syempre, nandyan din naman Facebook, YouTube ng SMNI, DCAR 1026. Sa Facebook naman, ganun, may Nightline dyan. So kalat po yan, search nyo lang po. No? So yun nga, nakakalungkot lang kasi nga lahat ng halos kadalasan ng ibang mainstream media ho ngayon talagang tawag dito, talagang bias na or Duterte na lang ng Duterte ang binabalita. Yung mga build project, anti-drugs, anti-kidnapping, anti-crimes, wala na. Ngayon nga, buti na lang kahit papaano dito sa dito palinga-linga na ako ngayon. Baka mamaya bigla na lang tayo sunggaban. Hindi talaga, kahit mga kapatid ko sinasabihan ko, huwag kayong lalabas ng gabi. Maaari talagang magpaalam, magpasama, no? Kasi hindi na talaga natin alam ang panahon ngayon. Sobrang grabe na ho talaga. Ang pinakamasakit pa dito, pinagmumukha tayong tanga ng lalong-lalo na yung tigapagsalita ng palasyo na kesyo mababa daw ang krimen, mababa daw ang wala na daw nangyayaring gulo dito sa Pilipinas. Samantalang tayo, kaliwat kanan napapanood natin sa mainstream, sa social media na patay dito, patay doon, droga dito, droga doon, pati bata nagdodroga, nakonteteng. Parang ginagawa tayong tanga kasi nga parang alam nila, ibalita natin to, kasi tanga naman mga Pilipino. Hindi naman nila maniniwala sila sa katangahan na ibabalita natin. Katulad na lang yan, di ba? Ito pa, isa sa pinakamalaga, mga OFW, hero abroad, hero. Sila po yung mga buhay na bayani na unti-unti na rin hindi pinapahalagahan ngayon. Marami hong mga Pilipino na nagkakaroon ng kaso sa ibang bansa at maraming inaabusong mga Pilipino na mga OFW sa iba't ibang bansa na hindi na rin halos iniintindi ng gobyerno. Ultimo ang Pangulong Duterte na maganda ginawa sa Pilipinas, ibinigay sa dayuhan. Paano pa kaya? So eto, mayroong isang OFW na nagpapatunay na kung gaano kaganda ang panahon ni Pangulong Duterte. Panoorin mo natin. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan, isang dating OFW mula sa Iran ang nagbigay ng pasasalamat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa tulong na ibinigay nito upang siya'y makalaya mula sa pagkakakulong nito sa loob ng 10 taon sa bansang Iran. Ang kanyang kwento ay isang testamento sa malasakit at dedikasyon ng dating Pangulo para sa kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino, lalong-lalo na mga OFW na nahaharap sa mga patinding pagsubok mula sa ibayong dagat. Si Carla Avellana magbabalita. 15 taon na ang nakalipas nang si Ernie Ginoo Tamonde ay mahulog sa mga maling paratang at makulong sa Iran ng isang dekada. Inakusahan umano siya ng pagiging espiya at sangkot sa ilegal na droga, dahilan upang siya ay hatulan ng parusang bitay. Ngunit sa kabila ng kanyang matinding karanasan, tanging sa panahon lamang ng Administrasyong Duterte nakagawa ng hakbang upang siya ay makalaya at makabalik sa Pilipinas. Nagawa ng ating Pangulo, siya lang po ang bayani na sumagip para makabalik ako sa Pilipinas. Dumaan po ang may ilang presidente mula noong 2009, none of them nakapagbigay po sa akin ng kalayaan. So, ang nagawa po ni President Duterte sa akin, talagang as in, natikman po ang kalayaan dahil sa kanya. Ayon kay Tamonde, ang kagustuhan ni Duterte na mapalaya ang mga OFW na nahaharap sa death row sa ibang bansa ay isang bagay na nagbigay inspirasyon sa kanya, lalo na sa kabila ng matinding mga pagsubok na kanyang naranasan sa Iran. Kaya naman, hindi nito matanggap ang sinapit ngayon ng dating Pangulo na isinuko sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Ako dumanas doon sa ibang bansa sa Iran. Kinuha niya ako. Tapos ang nangyari lang sa taong bayani sa puso ko na kumuha sa akin sa Iran, parang binigay lang sa ibang bansa.
para litisin. Paano nangyari yon? Kasi ang pinaglalaban niya lang, gusto niya tayong ipalaya. Maranasan natin ang kalayaan na galing sa mga kasamaan. So, ang nangyari, ganun po ang naranasan ko sa kanya. Kalayaan ang binigay ni President Duterte sa akin. Tapos ngayon, kinuha lang siya doon. Sa kanyang librong ginawa, itinuturing niyang isang red diamond si Duterte bilang simbolo ng kabayanihan at walang kapantay na malasakit sa mga Pilipino. Ang buhay ng ating Pangulo, parang diamond yan eh. Pero sa gitna ng kahalagahan niya sa puso ng ating mga kababayan, sa puso mo, sa puso ko, parang hininging madugo. Kaya ang red diamond, Alam nyo, totoo yun ha. Totoo yung sinabi ni Kuya. Yun yung pinakamasakit talaga eh. Kaya hindi rin masisisi ho ng gobyerno kung bakit sobrang nagagalit ang mga tao ngayon. Excuse me. Hindi ho nila masisisi ang ng taong bayan bakit sobrang mahal nila si Pangulong Duterte na kahit sa Netherlands na dinala si Pangulong Duterte ay pinuntahan at talagang sinuportahan pa rin ng taong bayan etong si Duterte, si Pangulong Duterte. Sabi ko nga sa inyo alam ko na ang tingin sa atin ng gobyerno ay tayo ay tanga-tanga. Pero ako'y naniniwala pa rin na ang mga Pilipino ay hindi tanga-tanga. Alam nila na maganda, maayos, tahimik, may malasakit at tapang ang ginawa or ang isang Pangulong Duterte nung panahon na nanunungkulan siya bilang presidente ng Pilipinas. Na yun yung talagang pinangahawakan ng buong Pilipino ngayon. Kung etong si Pangulong Duterte ay naging masama, kung eto si Pangulong Duterte ay isang abusado sa kanyang kapangyarihan, wala tayong makikita. Wala tayong makikita. Bakit? Eto na lang Sample. Iglesia ni Cristo at eto, KOJC, lahat ng mga Pilipino, Davao, Mindanao, Muslim. Bakit nung ginipit ang mga Duterte, nagkaisa sila para ipakita at ipadama sa mga Duterte yung suporta nila? Bakit? Ito pa isang tanong. Bakit kung halimbawa na totoo ang sinasabi ng mga dilawang tain ng mga vlogger, mga pulangaw kung tawagin, na ginagawa daw kampanya or sinisiraan daw si Pangulong Marcos? Ito na lang Bakit ni minsan hindi natin mapanood? Wala tayong makita kahit man lang sana na umabot ng 100K na tao. O sabihin na natin kalahating milyon, kahit kalahating milyon na lang. Kalahating milyon na tiga-suporta ni Marcos na ipaglaban si Marcos Jr. para, yan katulad yan, yung hair follicle test. Bakit walang ganun? Yun yung isa sa nalilito ako ngayon. Kasi ito lang birthday ni Pangulong Duterte, ilang milyon ang talagang nagpakita ng suporta sa iba't ibang panig ng mundo. Partida, iba't ibang panig ng mundo pa yun Bakit nung sinasabihang adik si Marcos Jr., sinasabihan na magpa-drug test si Marcos Jr., magpa-hair follicle test, bakit wala man lang sumuporta or nagtanggol kay Pangulong Marcos Jr.? Wala man lang nagrally. Meron nagrally, guro mga 100 na tao. Meron nagtatanggol sa Congress. Mga kapwa politiko din na nakikinabang or pinapakinabangan ng Administrasyong Marcos Jr. Ang tinutukoy ko ay sana makakita tayo ng suporta ng taong bayan na katulad ng suporta na ipinapakita kay Pangulong Duterte. Kung totoo man na maayos ang Administrasyong Duterte, ang Administrasyong Marcos, sorry. Pero bakit wala tayong makita? Kasi nga, hindi tanga ang mga Pilipino, alam nila kung sino gumagawa ng mali at sino gumagawa ng tama.
Kaya ito, tingnan nyo, itong OFW na to, tingnan nyo, alam niya eh. Alam niya kung sino yung gumagawa ng tama. Kahit kayo, ng mga hero abroad na nanonood sa mga video namin ng Banateros at sa mga senior citizens sa lahat, alam nyo eh. Bakit nyo? Bakit ko sinusuportahan si Duterte? Bakit ko sinusuportahan ang hadikain ng mga Duterte? Kasi maayos. Maayos yung hadikain nila para sa Pilipinas, kaya doon ko sila sinusuportahan. Ganon din ang nakita ko kay Pastor Apollo Sikibuloy. Nakita ko na maayos at magiging maayos ang sistema ng Pilipinas kapag sila na yung namuno. Kasi yun yung hangarin nila at talagang may ebidensya silang ipinapakita. Unang-una, may ebidensya na si Pastor. May ebidensya na ang mga Duterte kung gaano sila kahusay mamuno sa isang bansa. So, kaya sila sinusuportahan. So, ganun din. Ay, itong lahat ng mga Pilipino, bakit ganun na lang sila magalit? Bakit ganun na lang sila sumuporta sa mga Duterte? Kasi nga, maganda ang pinakita ng mga Duterte dito sa Pilipinas. Eh, bakit walang sumusuporta kay Marcos? Bakit lahat ng tao galit? Eh kasi nga walang ginawang tama sa Pilipinas. yun eh. Diba? Yun eh. O, ngayon, eto na tayo. Dito na tayo. Speaking of Judas sa kampo ng Duterte. O, eto. Panoorin ho natin. Nasaan na yung video na yun? Ilang taon na po kayong nagblog-vlog? Since 2014. Ay! Po, Mr. Ay! 14, Sorry. that's about 11 years. Confirm ba? Meron akong ipapakitang litratong ito Ano, sa screen. Pakisagot lang pakisabi lang kung ito po ang sinasabi po ninyo. Ayan ha. So alam ko naman na panood nyo na to. Alam ko naman nakilala nyo siya. Ngayon, eto yan. Ilang beses na ho namin sinasabi ng Banateros Brothers na huwag tayo basta-basta magtitiwala porket nagpapakita lang ng suporta sa mga Duterte. Kami, aminado kami, ganun din kami. Nagpapakita kami ng suporta pero kami ay subok na. Nakaharap na namin ang mga Duterte ilang beses na, si Bay pa lang, kay Banat Bay pa lang. So, sa totoo lang, wala na tayong kailangan diskusyonan mapatungkol sa Banateros Brothers. Hindi ko naman sinasabihan yung ibang vlogger na huwag kayong magtiwala sa kanila. Magtiwala, kahit paano ang sinasabi ko ay huwag tayo magbuhos. Kahit sa amin, huwag din kayong magbuhos ng tiwala. Diba? Para patas na lahat, para wala na kayong masabi. Di tingnan mo to. Isa to sa mga nagtatanggol sa mga Duterte. Pero anong nangyari? Ba't siya naging ganyan? Alam niyo na kung anong kasunod? Dahil sa... Ang sabi? Dahil sa... comment kayo sa baba. Dahil sa... okay, tuloy natin yung video. Yung dinner na nangyari. Meron pang isa Yes niyan po, ha. Mr. Chair. Oy, dalawa sila ha. Dalawa sila. Meron papakitang isa pa. Sinabi mo sa iyong affidavit, Pebbles, na pinag-uusapan sa dinner na yon na may larawan o picture si Attorney Harry Roque na di umano nagpapakita na gumagamit ng cocaine si PBBM. Sigurado ka ba dyan? Sa iyong obserbasyon, Pebbles, sino ang nangunguna sa diskusyon nung oras po na yon? Mr. Chair, si Attorney Harry Roque po. Dito rin sa iyong affidavit, Pebbles, may binanggit din ni Attorney Roque na sinabi niya na kaya niyang magpabagsak ng gobyerno. Tama rin po ba ang pagkabasa ko dito sa affidavit po ninyo? Yes po, Mr. Chair. Ang exactly sinabi So, kasi neto, hindi na natin panoorin to. Mas maganda pa panoorin nyo isa. Pero dito masasabi ko sa inyo, nakakabobo lang kasi nga, ang usapan dito is about fake news. So, paano napagtanto ni Akop at ng Congress ng 101% na hindi nagpi-fake news tong baklitang to? Paano ba tawagin mga baklang matatanda? Pero ayan na natin, no? Totoo, paano niya napatunayan? Diba? Hindi ko naman ako,
Hindi ko sinakyan itong pulburong video na to, hindi ko masyadong sinakyan to. Pero yung sinasabi ni Pangulong Duterte na adik si Marcos, pabor ako doon, naniniwala ako doon. Pero dito, itong pulburong video, hindi ako masyadong dyan. Pero hindi ko naman hindi ko binanatan yan. Ang akin lang is vlogger to. So kapag halimbawa ako nagbabalita ako ng fake news, mapatungkol kasi dating Duterte to eh. So kapag naging Marcos Jr. vlogger ako, legit na ako. So yun lang pala yung requirements para maging matawag ka na hindi ka fake news. Yung maging kakampi ka lang ng mga Marcos, ganon. Ganon pala. Kasi dito ba talagang alam mo yun, yung drama nila talagang pang MMK eh. Pang Oscar Award, biro mo pinaniwalaan yun, talagang ililabas nyo dyan. Kaso mali nyo, binuhay nyo pa ulit yung issue na yan, tapos na yan eh. Ewan ko lang kung napagalitan ba tong mga to eh. Pero mas lalo naman tuloy naungkat yung hair follicle test dahil na naman dito sa pulburon. Wala na to eh. Yun yung pagkakamali nila dito. Kaya nga, at ulitin ko, hindi tanga mga Pilipino para maniwala dito sa kupal na baklang to. Kupal yan kasi biruin mo. Dati kang Duterte, lumipad ka ng Marcos, anong tawag mo doon? Di ka ba kupal? Kupal ka, una-una. Paano ko nasabing kupal ka? Una-una, may hotdog ka. So may kupal pa rin yan. Sorry po sa mga nanonood. Real talk lang tayo, real talk. Ito yung isang hudas, ito panoorin natin. Ano ba talaga ang katotohanan dito sa contempt order? Dahil nga ikaw, kanina binabalita po. Ito, basahin natin Di namin kakalimutan to, Cheese, hanggang 2028. Asong tuta din ito, si Cheese Escudero. So panoorin natin, bakit ba nasabi yun? Senator, ang iyong statement na talagang ikaw ay talagang matindi yung iyong pagkadismaya na hindi nilagdaan ni Senator Cheese Escudero, yung contempt order, at ngayon ay pinalaya na si Ambassador Marcos Lacanilao. Ngayon, naglabas ng statement. So pinalaya ni Cheese, kaya ka sinasabihan na tuta. Kaya naman pinalaya, ba't pinalaya? Kinontem ka, yun eh. Dahil nagsisinungaling, tapos pinalaya. Ay naku po, talagang hudas talaga. Yan ang sinasabi ko sa inyo, pangalawang beses na to. Na huwag tayo magpapakasiguro sa mga nagpapakita na kunwari ay sila ay mga kakampi ng mga Duterte. Kaya dapat talaga nating maipasok ang 10 Duterte senatorial candidate dahil talagang nanganganib si Vice President Sara Duterte. Tignan mo to. Kinontempt pero pinalaya niya. Una, yung pag-contempt do sa tao, deserve niya kasi nagsisinungaling siya. Biruin mo, nandun ka sa oras na yon sa pangyayari, tapos sasabihin mo di mo alam. Gago ka ba? Diba? Kaya ito talaga grabe to. Pinalaya niya pa lang, ngayon ko lang nalaman to. Si Senate President Francis Cheese Escudero na ano niya? Hindi totoo? Sinasabi niya, hindi, sabi niya, he is no I doubt. did not refuse to sign the contempt order. So, pinabubulaan. Wala ka naman dun sa hearing eh. Unang-una, pipirmahan mo yun talaga. Ngayon, ba't hindi mo pinirmahan? So, talagang pinalaya mo ay boploks. Ngayon, for the record, I'm quoting him, I did not refuse to sign the contempt order of Ambassador Lacanilao. Senator Marcos released her statement and flaunted to the media her signed arrest and detention order even before I could see, much less receive a copy of it. Reaction niyo po, Ay, Senator? nakakatawa naman, hindi pa pala niya nakikita yung contempt order, pinalaya na niya. Yun lang. Wala bistado. Si Aimee pala itong kausap nila dito. Yun ang masakit doon. Napag-hahalataan ka, Cheese.
Naku po, hudas talaga. Talaga naman ito si Cheese, parang hindi natin kilala. Ang issue sa pag-cite ng contempt ay malinaw na malinaw. Paulit-ulit naman natin narinig na nagsisinungaling sila Kanilaw sa Senado. Inamin niya na nandun siya overseas mula pa nung sinundo si dating Pangulong Duterte sa aeroplano galing Hong Kong nung umaga hanggang sa Villamor Air Base, sinamahan pa papuntang Dahig. Yan ha, ang linaw na ho nito ha. Grabe, no? Biruin mo, kinontempt niya, pinalaya na. May nilabas si Maharlika mapatungkol dyan kay ambassador na yan. Eh, tropa pala. Ganun pala ni Lisa yan, no? Eh, diba nung nakaraan na issue si Chis Escudero na bataan ni Lisa?